Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang hobby ni Daddy para magbahagi ng ating karanasan at kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ibon. At ngayon po sa topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tanong ng kahabi natin. Hindi ko lang na-note yung pangalan mo. Sorry kahabi, pero shout out sa'yo na nagtanong na paano ba malalaman na dilute yung Opa Pale? Paano daw malalaman na dilute yung Opa Pale na paanak natin? So sa video na to, papakita ko po sa inyo yung ating mga sample na ibon ng Opaline Pale Palo at Opaline Pale Palo Dilute. Nangungurot si D. Kinukurot tayo sa batok. Nangangagat. Okay, papakita ko po sa inyo yung sample comparison natin at yung base mutation na Pale Palo. Kung ano ang itsura nila. At baka makalmo tayo sa mata eh. Teka, ayusin natin. Ito pong mga informasyon na ibabahagi natin sa inyo ay base sa ating personal na kaalaman at personal na nakikita, no, yung nakikita natin doon sa mutation ng ibon na pag-uusapan natin ngayon, no. Hindi po ito based sa mga libro o anumang information source, no. Ito ay base mismo sa ating personal na nakikita doon sa ating mga alagang ibon, no. Dito sa mutation na pinag-uusapan natin. Ang gugulo tong si D, no? Ginakagat yung cellphone natin. Okay, tingnan po natin yung mutation ng ibon na pag-uusapan natin. Bago natin puntahan yung ating topic comparison for today, tingnan muna natin tong Pale Palo na to. Ito yung original na kulay ng isang Pale Palo. Kaya siya tinawag na Pale Palo kasi nga mataas yung melanin reduction niya, no? Kaya dumidilaw yung ibon at nagla-light yung primary feather. Yan, kung titingnan nyo, madilaw yung katawan niya. Tapos yung pakpak niya, halos puti na yung bagwis ng ibon. Hindi na natin nahawakan kasi ito ay breeder natin. At nagbe-breed sila ngayon, no? Baka mabulabo pag hinawakan pa natin. So, lipat tayo dun sa ating comparison ng mga ibon. So, dito natin makikita yung ating topic for today na comparison. Kung paano natin malalaman na dilute yung Opa Pale natin. So, dito meron tayong 6 na ibon. Tingnan nyo pong mabuti mga kahabi. At pwede nyo pong hulaan o sabihin kung ilan dyan yung Opaline Pale Palo na nakikita nyo. At ilan din yung Opaline Pale Palo Dilute sa mga nakikita nyong ibon na yan. Okay, 6 po yan na ibon. Comment nyo po kung gaano kahusay ang inyong mga mata sa pag-distinguish ng mutation ng ibon. Nakikita nyo po ba yung mutation nila mula dito sa ating video? Comment nyo po bago tayo magsimula para ma-confirm natin, no, kung tama yung inyong mga kasagutan. Okay, na-comment na mga kabi. So, magsimula na tayo dun sa ating discussion. Dito po sa 6 na ibon na to, meron ditong 5 Pale Palo. Yung isa hindi Pale Palo. At meron dyang 2 Opaline Pale Palo Dilute at 3 Opaline Pale Palo. Hindi dilute. Pero compare, mga kahabi, kung isipin nyo, baka una nating pinakita na normal na Pale Palo, isipin nyo, mas kamukha itong dilaw. Yan. Yung madilaw na ibon, isipin nyo na mas Opa Pale lang ito. No, kasi madilaw. No? Mas hawig dun sa unang pinakita natin kanina. Pero yan po ay Opaline Pale Palo Dilute. No, yan po yung Opaline Pale Palo Dilute. Saka ito pa isa. Ito. Yan, yung light sa taas. Ito, yan. Opaline Pale Palo Dilute din po yan. Violet. Yan. Then, itong nasa unahan na to, Opaline Pale Palo na madiin. No? Madiin siya. Madiin yung pagka Opa Pale niya.
Ayan. Kasi po, habang nagbibili tayo ng ibon, gumaganda or nahahaluan natin ng selective breeding technique kung saan napipili natin yung less melanin reduction, no? Kasi mas maganda po yung mga dark na yung madidiin na Opa Pale, kaya yan po naparami talaga, no? Kaya tingnan niyo po itong nasa unahan, no, hindi na halos madilaw. Yung nasa likod, tingnan natin yung sa likod. Ayan, yung pangalawa, blue bio, opaline pale palo. No, dark form na rin, madiin na rin. Pero Opa Pale lang po yan. Back to back Opa Pale ang magulang. Pero tingnan niyo po, mukha na siyang Dan Palo. No? Ganun na po yung naging pagka-evolved ng mutation sa atin, no? Dahil sa selective breeding at magandang cross ng materialis na ginamit. Ito pong isa na to, opaline pale palo rin, violet. Yan. Pero parang Dan Palo na din nung ititingnan nyo, no? Sa mata na lang po nagkakaiba yung mata ng Dan Palo at pale palo. Magkaiba po yung pagkapula niya. No, jelly red po ang pale palo. Parang brandy red naman o wine red yung mga Dan Palo natin. Okay? So, parang emerald red, parang ganon. No, basta iba po yung pagkapula ng mata ng Dan Palo. Ito pong ating mga information binabahagi mula sa ating naked eye, no? Doon sa ating pagsusuri, mula sa pagsusuri ng ating personal na mata dito sa mga nakikita nating ibon. No, hindi po to expert na pagsusuri, no? Base lang man po ito sa mga nakikita ng ating camera at lente ng ating mga mata. Okay? So, kumpara natin, no, kung anong pagkakaiba nila. Paano natin malalaman na dilute yung Opa Pale natin. So, ito po, yan nasa gitna na yan, dilute siya. Pantay yung kulay sa likod. Light ang kulay, mas light. Kasi mas merong yung melanin reduction, yung dilute. Plus yung pale palo, kaya mas nagla-light yung ibon. Pero yung primary feather niya, hindi puti. No, light gray. Light gray po yung primary feather. Ganun din sa green series. Yan yung green series natin. Ganun din po siya, no? Nagla-light na yung kulay, halos nagiging dilaw na. Pero light gray yung primary feathers o yung bagwis. Dito naman halos pumuputi na, no, sa blue series. Pero light yung feathers, no? Light gray. Yun sa mga Opa Pale, yung kanilang primary feathers ay gray to brown. Yung kanilang primary feathers. Ang paa, kuko, mata, pare-pareho ng itsura. Doon lang po sa shade ng kulay nagkakaiba-iba. No, ito pong isa na to, hindi siya pale palo. Yan, pero dilute siya. No? Kukompare natin siya sa normal na hindi dilute. Ganito po kulay, teka. Yan. Ito po ay hindi dilute, no, opaline na violet. Hindi dilute. Tingnan niyo po, matingkad yung pagkakulay niya. Okay? Samantalang dito sa dilute na violet, no, nagla-light na yung pagkakulay niya. Nag-light na. Yun yung sinasabi ko na new melanin reduction, no? Plus yung melanin reduction pa ng pale palo, pag pinagsama mo, ang lalabas ganito. Yan. Lighter color na mga ibon na ang pakpak ay grayish, no? Hindi puti. Kapag ka po kasi
yung ordinary pale palo na hindi dark form, hindi madiin ang kulay. Halos puti na po, or puti na yung primary feather, yung bagwis, no? Kumpara po dito. So tingnan natin, no, yung bagwis, hawakan natin para makita niyo po. So yun, nakita nyo mga kahabi yung comparison ng Opa Pale sa Opa Pale Dilute, no? Kung ano yung pagkakapareho at pagkakaiba nila. Sana ay na-inform natin kayo dito sa topic natin ngayon. Kung na-inform ka kahabi, ay huwag mong kalimutang ibahagi yung impormasyon sa iba. I-share po natin yung video. At kung may additional katanungan ka or may additional information ka na nais mong ibahagi sa ating mga kahabi, ay i-comment mo lamang sa video natin ngayon at talakayin natin, no? Kung meron tayong kailangan pang malaman, karagdagang impormasyon or karagdagang maibabahagi mo sa amin tungkol dito sa topic mutation natin sa video na to. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyo lahat.